vloggers, no? Ako bilang realista, sabi, pabor syempre. Kung ano yung sasabihin ni PBBM, syempre aayon ako. Laging aayon, pero kung talaga pabor na pabor sa mga sinasabi ng ating mga Pangulong PBBM. At syempre sa Chacha naman, kailangan taga nating mapalitan na ang konstitusyon ng Tory administration, ng Aquino Constitution. Itong constitutional reform na to ay tagang itong makatulong taga sa ating bansa para mas mapalawak ang yung sa economic condition na kumaamin ito, mas mapapalawak natin ang barter, no, sa o pag-ugnayan sa ibang bansa with regards to economic. At dahil dito ay syempre kahit paano magkakaroon tayo ng mas maraming investment dito, mas maraming trabaho makikreate ng mga investors na dadagsa sa ating bansa. Nang sa gayon ay tagang ang ating mga kababayan ay magkaroon ng mga trabaho, magkaroon sila ng pangkabuhayan, no? Hindi lang aasa sa ayuda ng gobyerno. Siyempre, okay ako sa Chacha. Sir, ano po ang masasabi natin dahil matapang na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinaglalaban talaga itong West Philippine Sea sa China? Dapat naman tayo paglaban dahil una sovereignty natin ang West Philippine Sea. Ang layo ng China sa ating bansa para angkinin niya ang tubig o kagatan sa ating bansa. Ang layo niya. So dapat nating tulungan o suportahan nating mahal Pangulong Bongbong Marcos sa pagipaglaban sa soberanya ng ating bansa. Especially itong West Philippine Sea. Atin yan. Sir, ano masasabi natin sa maraming nagbabatikos na kesyo wala daw nagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Yung sa bumabatikos na yan, yung mga taong bulag. Hindi natin sila dapat na pakialaman pa kasi it's useless na may pag-argument tayo sa mga taong wala namang silbi. Kasi una-una, kaya sinasabi wala namang silbi, yung nakita ng maganda nagagawa ng ating mahal na Pangulo ay hindi pa rin nila nakita. So meaning, wala silang silbi sa ating lipunan. Hindi sila nagbibigay sa atin ng positive criticism o ayun nga, hindi sila positive criticism ginagawa na kundi tagang pangwawalang yan na lang. So i-disregard na lang natin sila para hindi tayo ma-problem sa kanila. Disregard, ganun naman taga pag isang bagay na hindi naman nag-matter, i-disregard mo na lang sila. Kung ayaw nilang kung aangal sila bakit nil-disregard o dapat umayon din kayo sa kasalukuyang panahon o gobyerno natin. Kasama, tumulong at sumuporta. Sir, ano masasabi niyo sa mga napahiyang mga vlogger ng DDS? Yung mga di ba, biglang binawi ni Digong yung mga sinabi niya nung sa Davao Rally? Knowing Digong, hindi ka naman dapat maniwala sa pinagsasabi niyan. Hindi ko alam kung ulyanin o tagang parang lang siya, nag-test in the water lang siguro siya, no? Kung pag nagsalta siya, pag may natakot, ayos, di ba? Pero pag may umano sa kanya, bumira, sabay siya yung kumbaga sabay laban bawi. Ganun sa Digong parang test in the water kung okay ba ito sa alina. Pag sabi ko ito, pag may umangal, hindi, bawi. Yun sa Digong, every time naman sasabihin niya, ba't kayo naniwala? Di ba? Lalo sa yung Philippine Sea, yung 3 to 6 months na drug, na malilinis siya ang droga, diba? Kaya naman ganun. From the very beginning, alam po namang hindi mangyayari yun. So, huwag tayo magpapaniwala sa mga sinasabi. Di ko kasi, una, manduduro lang siya. Although, meron siyang, yung alam natin na nangyari na pagpatay sa mga tao, siguro dun ang kanyang porte. Pero yung malinis sa Pilipinas, mapapaganda niya ang ekonomiya ng Pilipinas, hindi niya nagawa yun So ano maaasa natin? Yung term niya hindi na nagawa ba't siya ngayon naaangal ngayon? Kung di mo nagawa sa term mo yung mapagbabago at pagpalago ng ekonomiya ng Pilipinas, shut up! Shut up! Kasi hindi na kayo nakakatulong. Kung hindi nyo nagawa ng time nyo, shut up na lang kasi una-una. Wala naman taga kayong kakayahan na mapaayos ang ekonomiya at mapaganda ang bansang Pilipinas. Wala kayong kakayahan nun. Kasi PBBM lang.
Sir, ano naman ang masasabi natin sa patuloy na pakikipag-alyansa natin sa iba't ibang bansa? Kesyo daw duwag ang ating Pangulo dahil nga sa West Philippines na yan. Sa totoo lang, no, napakatapon ating Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi niya inaalintana yung mga ng China. Kasi ang taganduwag si Digong. Kasi napag-alyansa lang sa China lang. Napag-alyansa. Diba dati nila sinasabi, pag tayo ay napaglaban sa China, in 30 minutes, patay tayo lahat. Hindi ganun. Kung ikaw presidente, hindi mo sasabihin sa mga mamamayang Pilipino na huwag tayo mapaglaban dahil patay tayo lahat in 30 minutes kung napaglaban tayo sa China. Hindi ganun. Dapat bigyan mo pa ng lakas ng loob ng mamamayang Pilipino na makaiba ka para sa Pilipinas. Hindi yung tatakutin mo pa na patay tayo in 30 minutes. Tapos tayo. Hindi ganun. Ang Pilipino handang lumaban kahit mamatay. Ganun tayo. Kasi Pilipinas to. Bansa natin. Ipaglaban natin to. Hindi yung tatakutin mo pa Pilipino na umokay na lang, makisama sa China kung ano gusto lang gawin natin soberanya. Hindi pwede yun. Si Digong strong lang bunganga pero mahina tuhod. Sorry Digong, no? Sinuportahan din kita, although hindi kita binota, pero sinuportahan ko rin yung gobyerno mo dahil ayun tama naman. Dahil ikaw yung nanalo, ikaw yung binoto ng makaramihan, kaya ako sumuporta bilang Pilipino at mamaya ng bansang Pilipinas. Kaya dapat ko lang naman na suportahan yung rehimen mo. Pero ngayon, wala na hindi mo na rehimen to. Shut up, Digong! Shut up! Sir, isa na lang, ano na masasabi natin? Kaya ano masasabi Pilipino pa, Digong, maya babamumura na kita. Ano masasabi natin sa matapang na speech ni Pangulong Bongbong Marcos sa Australia? Ayun naman talaga dapat no sa isang presidente ng isang bansa na maging matapang, mayroong sariling paninindigan para sa kanyang mamamayang Pilipino, kung sino man presidente ang naupo sa isang bansa, no, maging matapang, maging matatag at wag bibigyan ng kahinaan ng loob ang mga kanyang nasasukupang mga mamamayan. Dapat strong ka. Hindi yung pwede, hindi pwede yung huwag tayo mapaglabas in 30 minutes mamatay tayo, kaya huwag tayo mapaglabas pwede ka. Dapat strong yung paninindigan mo. Dapat meron kang tatawag na strong will talaga. At saka may political will ka. Kasi kung may political will ka, kahit meron ang daming bumabatikos, ipupush mo pa rin. Kaya katulad nang yan sa Chacha, itong sa Chacha na to, no? Kahit meron tumutulog sa taga ipupush ni BBM yan. Hindi, dahil meron siyang political will. Strong kanyang position sa kanya kung anong gusto niyang mangyari sa bansa Pilipinas. Kasi pag alam mo kung ano yung mandato mo at alam mo may kakayahan ka, meron kang pinapollow na mga layunin sa bansa mo, hindi ka mag-alinlangan sa mga sasabihin ng iba. Pero tinitignan mo yung mga negative side nito para mapaayos mo pa rin. Maplansya, no? Maplansya yung kung anumang mga bukol-bukol dito, pwede mong plansyahin. Mas maganda yung narinig mo yung negative side na yung mga criticism na iba para kahit paano mas mapapaganda mo pa yung yung layunin mo. Katulad ng ginagawa ng ating ni Senator Amy, no? Si Senator Amy, siya taga-pukpok sa mga layunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siya taga-pukpok. Dahil sinisigurado niya na hindi mapapasama ang administrasyon ng Marcos. Ganun ang ating mahal na Senator Amy Marcos. Sir, sagot lang sir. Konti lang. Mensahe nyo na lang. Sa ating mga Pilipino, mapagtulungan po tayo sa ating presidente, no? Sa lahat ng layunin niya para po sa atin ito. Para po sa atin. Mapagtulungan po tayo. Wala namang mawala kasi pag wala rin naman ginawa ang presidente, tayo rin kawawa. Supportan natin at meron siyang gustong gawin sa atin sa ating bansang Pilipinas. Nakita naman natin yung yung pagsusumigasig niya na mapaunlad ng Pilipinas, especially sa agrikultura, no. Kitang-kita naman sa NHA na rin, sa pabahay. Kitang-kita naman natin ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos yung tagang pagsusumikat niya. Ayun lang, no. Tulong-tulong tayo rito. Sama-sama. Ayun ba Thank you.